salita ng Diyos ngayon. Good morning. Magandang umaga po sa bawat isa. I'm Pastor Banibus Ramos of Jesus the Gospel Church. And in this place, we honor God, we love people, and we are family. It is not just a saying, it is our culture. In whatever we do, we should honor God. To whoever it is, we will always love people. And whatever happens, we are family. Ngayong oras po na ito, I am blessed to be here. Magandang umaga po ulit sa bawat isa. I don't know kung ready ka nang tumanggap ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, pwede ba natin buksan ang ating Biblia sa John chapter 8, verse 32. John chapter 8, verse 32. Sabay-sabay po natin babasahin. Lahat na handa na makinig ng salita ng Diyos, say amen. 1, 2, 3, go. And you will know the truth, and the truth will set you free. Naku, walang power. Alam niyo po, may kapangyarihan sa salita ng Diyos. At sabi ng salita ng Diyos sa Numbers, kung anong naririnig ko sa inyo, siya kung gagawin sa inyo. Kaya naman we declare the word of God with power. Once again, sabay-sabay po natin babasahin. 1, 2, 3, go. And you will know the truth, and the truth will set you free. Palayain tayong lahat ng Diyos ngayong umaga. Amen. Tayo manalangin, Lord, sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa kahabagan na ikaw lang ang kayang magbigay. Ano man, Lord, ang aming mga bigatin, alalahanin. Ano man, Lord, ang aming mga iniisip. Sa oras na ito, sinusurrender namin sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong Espiritu'y malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Lord, habang kinakausap mo kami ng iyong salita, patuloy kaming lumakas. Patuloy magkaroon ng kapayapaan sa aming mga buhay. Magkaroon ng kagalakan. Ngayon pa lamang, Panginoon, ang lahat na may problema dumating sa lugar na ito, lalabas kaming lahat, pinagtagumpay mo na. Purihin ka, sambahin ka, itago mo lamang ako sa iyong likuran. At Lord, ang iyong pangungusap sa amin ay magsilbing kagalakan, kalakasan, Lord, katagumpayan ng buong linggo namin na ito. Ikaw mangusap sa bawat isa. Ikaw lamang ang maparangalan, mapurihan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat na anak ng Diyos, magsabi ng amen. Bago ka umupo, kumamay ka na 5 taon, sabihin mo sa Kanya, handa ka na ba? Amen and amen. We can all be seated in the presence of the Lord. Amen and amen. Good morning po ulit sa bawat isa. If this is the first time you're seeing me, ako po ay nawala ng ilang panahon dahil po ako'y nagpunta sa Japan. No? At nung ako naman po'y umuwi, ay nag-anniversary po ang ating JTG Kabuyao. Nagkaroon po ng maraming events. Pero ang mahalaga ay hindi yung nakaraan, kundi andito na ulit ako ngayon. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, I'm Pastor Banibus Ramos. I'm the youngest son of our Bishop Boy and Mami Metos Ramos, yung founder po ng buong Jesus the Gospel Church. Ako po yung bunsong kapatid ng ating Pastor Glenn, Pastora Melan, Pastora Men, and Pastora Milky. One testimony po sa aming magkakapatid, no, para sa po hindi nakakalam, lahat po kami nagpastor, kahit lahat kami ayaw magpastor. Bakit? Nakita namin sa aming mga magulang kung paano sila sinamahan ng Diyos. At sa buhay namin, kasi kahit makita naman namin ng ibang tao na naglilingkod sa Diyos, kahit pamilya pa namin, kung hindi kami kakausapin ng Diyos, hindi namin mararanasan ang kahabagan ng Diyos, wala ring kwenta. Pero salamat, mabuti ang Diyos, tinawag tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya. This morning, gusto ko pong sabihin ng title ng ating Word of God. I-share ko po sa inyo, ang pinaka-title natin is Focus on the Journey Ahead.
Can we all say focus on the journey ahead? Marami pong nangyari last years. Ilang taon na nakalipas, maraming nangyari. Maraming pagsubok. Pero alam niyo po, tuwing bagong taon, no? Belated Happy New Year nga po pala sa bawat isa. Yan, Happy New Year. Salamat po sa 4 o 6 na taong sumagot. At doon sa hindi naman po sumasagot, okay lang po, mamaya tayo mag-usap. Pero last few years po, no? Maraming pinagdadaanan ng bawat isa. Sino dito may mga pinagdaanan? Ang tanong ko, sino dito may pinagtagumpayan? Hindi pwede dumadaan ng mga taon sa buhay natin, tapos parehas pa rin tayo at patuloy pa rin tayo sa ating mga dating nangyayari. Kapag kasama mo na ang Panginoong Hesus, kailangan may katagumpayan. Ang problema po sa marami, hindi handang humarap sa katotohanan. Kaya bagsak ang buhay. Ngayon po, nung nagbagong taon, maraming tao nagsulat ng kanilang New Year's. Yun. Tawag po ng marami dyan, New Year's resolution, o kaya naman may fake bucket list. Yung hindi naman talaga nangyayari. Hindi naman talaga totoo. Magda-diet na ako. Totoo ba yun? Pagdating ng Monday, sakto, January 1, New Year, diet na ako, hindi na ako kain. Pagbukas ng rep, may spaghetti pa. May salad pa. 2 linggo na nakakalipas, may spaghetti pa rin. Marami po tayong naisusulat, hindi nangyayari kasi base sa ating alam, base sa ating emosyon, base sa ating mga gusto. Pero hindi nakabase sa katotohanan na salita ng Diyos. Kaya maraming nasusulat na gusto lang natin na hindi na pangyayari dahil hindi nakabase sa gusto ng Diyos sa atin. Lahat na nakakaintindi, say amen. Gusto ko pong magbigay ng 3 bagay sa atin upang mapangyari yung gusto ng Diyos sa buhay natin. At napakaganda po, sabi ng John chapter 17 verse 17, kapag nalaman mo ang katotohanan, sabi ng John 8:32, dapat palayain ka nito. At hayaan mo ang luminis sa iyo ay ang katotohanan na ito. At ang katotohanan na ito ay makikita lamang sa salita ng Diyos. Marami pong kwento, iba-iba, kaliwa kanan, marami pong pwedeng mapapakinggan, pero hindi lahat totoo. Hello? Sino po dito naka-experience na tumingin sa microscope? O kaya naman sa telescope? Sino dito nakapag-focus na gamit yung kanilang cellphone? Trinay nyo na bang picturean yung buwan? Yan. Nag-zoom ka ng malayong-malayo kasi hindi mo nakikita. Alam niyo po, lahat ng bagay na iyon ay nakapagpapalaki ng isang bagay na maliit. Zoom, yung microscope, yung telescope, binoculars, kung ano man pong bagay na laki, magnify ng bagay. Ang marami po sa atin, nagpo-focus sa maraming bagay na hindi naman pinapapokus sa atin ng Diyos. Ang tawag sa church ng Jesus, the Gospel Church, o sa lahat ng simbahan, ay mangaral na salita ng Diyos. Lumago. Amen? Mabago ang buhay bilang isang Kristiyano. Higit sa lahat, kapag naglilingkod na at ang isang tao ay nakakilala na sa Diyos, kailangan nakapagbibigay kaluwalhatian sa Kanya. Dahil ang tunay na Kristiyano hindi lang tigapakinig, kundi tigas sa gawa ng Kanyang salita. All these things, kapag nagma-microscope, sino po ulit nakatrain na mag-microscope? Malamang normal po iyan mo, elementary pa lang, ginagawa na iyan. No? O kaya naman, nakapag-try ka na kahit yung laruan, nabibili yun ng mga bata, yung nakapagpapalaki ng mga bagay. Kahit sa cellphone nyo po, natatry iyan. Napansin nyo po ba, na kapag nandoon na kayo, all things shut off?
Lahat ng bagay sa paligid, hindi nyo na nakikita. Pag nasa cellphone, may sinum ka mula sa malayong-malayo, ang nakikita mo na lang kung ano man yung sinuzum mo. Kahit sa cellphone pa iyan, yung mga nasa paligid mong pinakamalapit, hindi mo na nakikita. Lahat ng nakakasunod, can you say amen? Kailangan po this year, no? As we go ahead, we need to focus on the goal, to give glory to God, to make disciples. Amen? Wala pong ibang goal ang simbahan, anumang simbahan ito ng tinatag ng Diyos, kundi magbigay kaluwalhatian una sa Kanya. Pangalawa, syempre mag-disciple tayo. That's the great commission natin eh. And in life, mahirap kung ano man ang mga gagawin natin nang hindi natin kasama ang Panginoon o hindi natin alam yung totoo. You could always see the big picture, but when you don't know what to focus on, you will not achieve anything. Napakahirap maka-achieve ng isang bagay na maganda at lalago sa buhay natin kung hindi natin makikita kung ano yung gustong ipapokus sa atin ng Diyos. Iba-iba po ang pagkatawag ng isang tao. Iba-iba ang pagkakalagay sa atin ng Diyos. Hindi lahat bilang pastor, kasi kung lahat tayo pastor, wala tayo lahat dito, lahat tayo may church. Hindi po lahat ay businessman, kasi kung lahat tayo businessman, wala naman naging member ng church. Lahat busy kung saan-saan. Iba-iba ang pagkakalagay sa atin ng Diyos at minsan, you are misled by big pictures na maraming nangyayari sa buhay natin. Hello? May mga simple tasks na ibinigay sa atin ng Diyos. We need to focus on it and give glory to God on where we are being placed. Lahat po na nakakasunod, can you say amen? May pinatatakbuhan Diyos sa atin at maganda makita natin yung goal. Kung ikay isang nanay, maging mahusay na nanay na nakalulugod at nakapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Isa kang tatay, ganun din naman. Kung ikay anak, ganun din naman. Naglilingkod ka sa Diyos, may ministeryo ka, ikay tumutugtog, galingan mo, kailangan makapagbigay ka kaluwalhatian sa Diyos. Ikay nasa ushering, ikay nasa marshal, kung ano man ang iyong ginagawa, at kung ikay naman nasa business, siguraduhin mo na kapagbibigay ka ng kaluwalhatian sa Diyos. And everyone is called to share the word of God. Not everyone can preach, but everyone can share. Hindi man lahat kaya mangaral. Alam niyo po kung pangangaral lang, marami na pong motivational speaker ngayon. Napakagagaling, napakauhusay. May scientific proof, merong studies, may magaling na presentation. Napakahirap kumompetensya sa kanila. Yun ang katotohanan. Pero hindi po tayo doon nakabase. Kasi ang isang mangangaral ay kailangan buhay niya ang kanyang sinasabi. Hello? Kaya gusto mo mag-share? Go share the word of God. It is not based on you, it's based on Jesus. But if you want to preach, make sure you live what you preach. Gusto mo magturo, gusto mo may mabago ang buhay. Kasi po, kapag nag-share ka, nasa sa kanila kung mababago sila o hindi. But when you preach with conviction, ang tao po ay nakakatanggap sa Diyos. Amen? Lahat ng buhay pa, say amen. May tatlong bagay tayong pag-uusapan. Philippians chapter number 1, Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Ang sabi po dito, brothers, I do not consider that I have made it my own. But one thing I do, forgetting what lies behind. Unang step. Ang sabi niya muna, hindi dahil sa alam ko ang lahat ng bagay, hindi dahil sa may napatunayan na ako. Dahil ang katotohanan, wala pa po tayong nagagawa. Sometimes we look to ourselves highly esteemed. Masyadong mataas ang tingin sa sarili.
Parang malungkot po kayo. Nag-share lang po ako ng salita ng Diyos. May kilala ka niyan, sure ako eh. Sa paligid mo, meron kang mga kilalang tao, napakataas ng tingin sa sarili. Parang ayaw nyo ng umamen. Hayaan mong marinig niya yung pag-amen mo. Ang sabi niya, unang ginawa niya, nung masabi niyang hindi kung ano man ang aking nagawa na, dahil hindi ko kinukonsidera kung ano man ang meron na ako. Kundi ano man ang nakaraan, kinakalimutan ko. Bakit kaya walang nakasulat dyan, achievements or specifications? Kasi po ang sabi ng Isaiah, lahat ng bagay na nakaraan ay kalimutan. Dahil may bago laging mas magandang gagawin ng Diyos sa atin. You might remember the memories of the victories or you might remember the lessons of the past. But it is not what we focus on. Walang mananakbo na ang tingin po ay sa likod. Walang isang competitor kahit po sa basketball na lang eh. Walang nagbabasketball na kapag tumingin kasi sa likod, naaabutan. Wala rin pong nagbabalibol na kapag nag-toss siya o magi-spike na siya, sa likod tumitingin. Meron na ba kayong nakita, no? Magsaserve? Binabato yung bola. Eto na, ready na kayo dyan? Ganon? Wala rin po nagbabadminton na gano'n. Ano man ang kanilang kompetensya sa buhay. At tayo, meron tayong laban sa buhay. Hindi tayo tumitingin sa nakaraan. Hindi tayo tumitingin sa mga nangyari. Hello? Lahat ng disang-ayon sa amen. Kita, walang nakikinig. Sabihin mo nga sa paligid mo, huwag ka naman pahalata. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Unang ginagawa at mangyari nawa para makapag-focus tayo sa lahat ng gagawin ng Diyos this year. Kalimutan ng nakaraan. Pangalawa, straining forward. When we say straining, kailangan may paglaban. Hindi pwedeng go with the flow. Hello? Kailangan kasama ka sa lumalakad. Hindi yung pwedeng pabigat ka lang. Straining forward to what lies ahead. Bakit? Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, I press on toward the goal. For the prize of the upward call of God in Christ Jesus. May pagkatawag, may premyo ang paglilingkod natin sa Diyos. Ngayong taon na ito, wala tayong ibang focus, kundi yung pinagagawa ng ating Panginoon sa buhay natin. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama, ang tao may masasabi sa iyo. Piliin mo saan ka lalakad. Hello? Piliin mong mabuti saan ka lalakad. Kausap ni Paul po dito yung mga taga-Pilipos. At ang sinasabi niya, ano man ang nakaraan ninyo, ano man ang mga napatunayan na ninyo, kalimutan. Kasi may higit na mas magandang gagawin ng Diyos. Gusto ko po sabihin sa atin ngayong umaga ito, may gagawin pa ang Diyos. This 2024, alam ko, pag-iisahin lalo tayo ng Diyos. Napakaganda po ng tema ng ating Pastor Glenn, One Church, One Heart. Yan po ang tatakbuhin ng Jesus the Gospel Church. Lalo tayong magkaisa. Hindi po ko makapag-antay na ang JTG Parañaque, JTG Central, no? Nagmo-multiple service. Para ma-excite tayo, we goal. Hindi lang tayo 200, 300, 400. Kung kaya ng Diyos sa isang church, sa loob ng isang taon magpalago ng 50 tao,
ng 100 tao. Kaya ng Diyos sa mga isang church na nagsasama-sama, nagkakaisa, magbigay ng 500 bagong tao. Kasi sa atin lamang imposible yon. Sa tao lang imposible yung mga bagay na iyon. Pero sa Diyos, walang imposible. Kaya naman nasabi niya, sabi ni Paul, huwag kasi kayong tumingin sa mga nakaraang nagawa niyo o kung ano mang meron kayo ngayon, katayuan, kagalingan, kahusayan o mga achievements niyo. Ang sabi niya, tumingin kayo kay Kristo. Amen? Kaya naman this year, as we embark or run this race, kailangan nakatingin tayo doon sa heavenly prize. Ano ba yung heavenly prize na sinasabi? No? Yung heavenly prize, yung mga kapatid, gusto ko yung hindi pakitan tao. Kaya maraming naglilingkod kay Lord sa mga nakikitang paraan. Hindi po masama iyon. Praise God sa buhay ninyo. Pero sabi rin po ng Biblia sa Matthew chapter 5, kapag ikay nakita na sa iyong mga gawa at napapurihan, tinanggap mo na ang iyong gantimpala. Biblical ba yon? Totoo yon. Napalakpakan ka, sabi ng Biblia, sa iyong mga panalangin. Kapag ikay nag-fasting. Sino dito nagbabasa ng Bible? Patunayan nyo naman, umimi naman kayo. Baka yung mga hindi nagbabasa, sabihin, gawa-gawa ng pastor sa unahan niya, sinasabi niya, umimi kayo na malakas. Sabi ng Biblia, natanggap mo na ang iyong gantimpala. Eh ano yung mga hindi nakikita? At madalas hindi napapansin. No? Yung walang bumati sa iyo, hindi ka na-appreciate. Marami niyan last year. Nanghihina ka ngayon kasi lahat ng effort mo last year hindi napansin. Nagtampo ka. Lahat ng effort mo hindi na-appreciate, hindi na-recognize. Amen. Maraming bagay. Although we are not for recognition, appreciation, hindi tayo para doon. Pero maraming ganung bagay na nangyari sa iyo. Baka mali ang puso mo. Baka yung kasing inaantay mo. Pero kung naglilingkod ka sa Diyos, may makapansin man o wala, i-appreciate ka man o hindi. I-recognize ka man o hindi. Sabihin mo sa 3 tao sa paligid mo, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Kailangan may kausap tayo, walang kausap. Sinong gusto nyong kausapin? Anino nyo mamaya? Ngayon na. Sabihin mo ulit sa 3 tao sa paligid mo, maglilingkod pa rin tayo sa Diyos. Amen. Lahat na maglilingkod pa rin sa Panginoon, palakpakan natin, malakas ang ating Diyos. Yung pagiging magaling mong magulang, wala namang nagsasabi niyan eh. Walang kaibigan na magsasabi sa iyo na ang galing mo maging tatay ah. Na-recognize ka na ba para sa ganyan? Na-recognize ka na ba sa ganung bagay? Sa iyong pagiging nanay, sa iyong pagiging dakilang nanay? Pagiging magaling na asawa? Hello? Kung hindi ka pa nasasabihan ng asawa mo, mamaya siguraduhin mo maunahan mo na siya. Kung katabi mo, sabi mo sa kanya, ikaw ang pinakamagaling. Uy, pagkakataon niya na yung score ng points. Hello? Wala naman na naglilingkod o doon sa kanilang mga bagay na hindi sila napapansin bilang isang mahusay na estudyante. Kahit anong effort ng mga yan. O kaya sa trabaho natin, kahit anong pagod mo na. Most of the time, hindi tayo na-appreciate, na-recognize. Yun yung mga may reward galing sa langit. Yung mga oras na wala nakakita ng sakripisyo mo para sa Panginoon, yung pagiging mahusay mo bilang manggagawa, bilang isang anak, tatay, kapatid. Hello?
Yun yung mga oras na alam ng Diyos at tinatala ng Diyos. Sabi niya, hindi ka pinansin, ako magre-reward. Hindi ka nakita, ang galing mo naging anak, ang galing mo naging asawa, ang galing mo bilang lingkod sa iyong trabaho, sa iyong iglesia. Hindi ka napansin, hindi ka man lang, ako magre-reward. Napakagandang maglingkod sa Diyos nang hindi nag-aantay ng kapalit. Kung ang titignan lang natin, hindi yung price dito sa mundong ito, which is recognition, appreciation, titles. Kapatid, napakaganda ng kayang gawin ng Diyos. Bakit ba nagkakaganon, pastor? Kasi ang tinitignan nila, hindi lang basta yung appreciation at recognition ng mundo. Kundi ang nangingibabaw pa rin sa kanila, hindi yung kababaan ng puso sa paglilingkod. Real talk. Hello? Kundi yung ego nila, bakit sila naglilingkod? Napakahirap maglingkod sa Diyos na kapag lahat kayo nagpapataasan. Kanina pa po eh. Amen! Pag puro na lang, ang ganda na ng ginawa, ang nakita mo pa yung isang mali. Pwede ba, kung malabit ka ng 5,000 mo, huy. Huy. Ang dami mo nang tinulong, ang dami mong ginawa, ang mapansin is yung, ba't late ka? Parang wala nang umi-amen. Ngayon taon na ito, kalimutan natin lahat. At kung meron mang mga nangyaring ganyan, sabihin mo, buti na lang naglilingkod tayo sa Diyos. Hindi tayo nakatingin sa lahat ng bagay ng nakaraan, ng appreciation, recognition. Hello? Fix our eyes, our gaze on Jesus. Doon sa goal na gusto ng Diyos, mabigyan siya ng kapurihan. Amen? Pangalawa po, Isaiah chapter 60 verse 22. Ulitin ko, 3 lang to, pangalawa na po. The least one shall become a clan, and the smallest one a mighty nation. I am the Lord, in its time I will hasten it. Yung mga bagay na sisimulan natin ngayong taon, at ito po ang gusto kong sabihin sa bawat isa, no, yung gagawin ng Diyos ng mga nakaraan, binigyan tayo ng katagumpayan ng Diyos. Kasi kung di tayo nagtagumpay, nandun na tayo sa langit. Yun ang ultimate na prize mo na. Pero hanggat nandito ka, pinagtatagumpay ka pa ng Diyos, may pinagagawa pa rin ng Diyos sa atin. Hello? Isa po ang sinasabi ng isang magaling na preacher, sabi niya, when you're not dead, God's not done. Hanggat hindi ka papatayin, may pinagagawa pa ang Diyos sa iyo. May pagkakataon pa. Huwag mo sayangin kakatambay. Huwag mo sayangin kakasira ng tao. Huwag mo sayangin sa mga bagay na hindi magbibigay kapurihan sa Diyos. Pwede ba hilingin natin iyan? Maglingkod tayo sa Diyos na siya lang talaga? Hello? Self-agenda maalis? Parang wala na umi-amen. Ang sabi dito ngayong taon, ito po ang gusto kong sabihin, pangalawa. No? Isaiah chapter 60 verse 22. Kahit maliit lang ang simulain. Kahit hindi ganoon kalaki, pero sisiguraduhin ng Diyos kapag siya ang kasama natin, siya ang nagpapalaki, siya ang nagpapalago, at siya nagbibigay katagumpayan. Ang sabi na, the least of you shall become a clan. The smallest one, a mighty nation. At minsan tatanungin natin parang si Gideon, Lord, ako ba talaga? Gagamitin mo pa ngayon? Lord, ako ba? Ngayon, meron pang pwedeng gawin? Sabi ni Gideon, Lord, yung lahi namin, ang pinakamahina, pinakawalang kwenta.
Tapos, sa lahi pa namin, ako pa yung pinakawalang kwenta. So, ako na yung least of the least. Minsan you think, na ang paglilingkod mo, wala naman akong kwenta doon sa church na yon. Attender lang ako. O kaya naman sa yung trabaho, wala. Baka magre-resign na ako. May kayang gawin ang Diyos. Maaring tayo, wala tayong kayang gawin. Maaring limited ang pwede nating gawin. Pero ang Diyos, hello? Unlimited ang Diyos sa kaya niyang gawin. Kikilos lang ang Diyos kapag hindi na ikaw ang kumikilos. Kikilos lang ang Diyos pag siya na ang pinagkatiwalaan mo ng lubos. Hanggat sinasabi mong kaya mo, sabi na, kaya mo pa eh. Pag sinabi mo, Lord, kaya ko to. Ako nang bahala. Sabi na, gusto mo yan eh. Hello? Kaya tayong palakihin, palaguin ng Diyos at yun ang dinideclare natin this year. This year, kung ano man ang ating mga simulain, maaaring 14 days pa lang ng January ang lalana. Meron ba ditong mga ganon na nangyayari ngayon? Yung ayaw umamin, bahala kayo, hindi kayo tulungan ng Diyos. Meron ba dito magpapakatato? Parang 14 days pa lang ang dami nang nangyayari. Totoo lang, taas mo kamay mo para may ma-encourage. Praise God sa mga kamay na yan. May sakit. Alam niyo po kami rin, pamilya namin ay nangyari iyan. Ang aking asawa, first week ang aking anak si Ella, first week po ng January 2 pa lang, nagkaubo na, nagkasipon na for almost 2 weeks. Lord, January pa lang oh. Lord, January pa lang. Hindi ba pwede after mga 4 months na, pa-celebrate mo na? Hello? Last Thursday lamang po nagsimula. Si Pastora Ruth naman, 3 ng kaso. Kaya po pumayat siya ng gusto eh. Ba't kayo tumatawa? Nakaka-offend kayo sa tawa nyo ha? Joke lamang po. Grabe yung kanyang naranasan this past days. Buti na lang niregalo sa kanya ng Diyos ang kagalingan. Simula nung hapon ng Friday, malakas na siya. Ang daming talagang struggles, sakit. Ay sa tatay po sa mga pamilya, pinakaayaw niyan magkasakit ang kanyang mga anak, ang kanilang pamilya eh. Lagi po naririnig ko sa daddy ko Sa daddy ko, lagi ko naririnig, Lord, tanggalin mo sa kanya sakit, sa akin na lang. Meron pa bang ganyan? Mas kaya mong makita sarili mo mag-suffer at tiisin yung suffering, wag lang sila? Hello? Sabi ko kay Lord, 2 linggo pa lang Hindi pa umaabot ng linggo yung pangalawang, please naman. Ang lala, puro sakit. Tapos sunod-sunod pa yung bills na dumating. Yung iba, doon nagkasakit. Yung una, wala talaga silang sakit sa kung anong bagay. Nung dumating yung bills, alta presyon, high blood. Ang liwanag nung Pasko nila, puro Christmas lights. Dumating ang Meralco bill, nagdilim ang paningin. Grabe kayo umeme na tumawa dyan, Sabi mo nga sa katabi mo, totoo yun. May mga personal battles tayo na walang nakakaalam. Ang aga pa, ang hirap. Pero kapatid, ang sabi na salita ng Diyos, kung meron man na kayang gumawa ng mga paraan sa buhay mo, siya. Simula pa lang at hindi papayag ang Diyos magtatapos hanggang 2025, aabot tayo, matagumpay pa rin. Hello? Ang sabi po ng marami, nakakatawa, ewan ko po kung narinig nyo na ito, trending ito No?
This year ko to. Sino dito nakarinig na niyan? Sino dito nakapag-declare na niyan? Ito ang taon ko. My year. Sabi po nung isa, pwede ba akin yung February? Na-date ko, na-book ko na yung resort, birthday ko rin naman. Baka yung February, akin na lang. Inangkin mo na lahat eh. Kidding aside, kayang gawin ng Diyos ang masama, malala, pahusayin. Hindi pa tapos ang Diyos. You know this verse, Isaiah chapter 60 verse 22, pwede ba pakita natin? Kasi madalas nakikita nyo ito sa mga sa Facebook, sa social media. Translated sa ibang translation po niyan, in the right time, I, the Lord, will make it happen. Sa gusto at oras ng Diyos. Hindi kung kailan mo gusto. Hindi sa gusto mong timing. Gagawin ng Diyos kapag handa ka na. Gagawin ng Diyos pag alam niyang hindi ka na mawawala. Hindi masasayang. Hello? God is not a God of waste. Hello? At the right time, I, the Lord, will make it happen. Hindi dahil sa galing natin. Hindi dahil sa diskarte, husay, mga koneksyon natin. Hindi sa kung anumang achievements natin. Kaya mangyayari na mula sa parang masamang pangyayari o maliliit na mga hakbangin parang walang mangyayari. Pero ang Diyos ang gagawa ng paraan. Sino dito naniniwala diyan? Amen. Palakpakan natin, malakas ang Panginoon. I want you to understand, sa pangalawang point natin, meron kang mga gustong mangyari. Huwag lang yung gusto mo. May salita ng Diyos. Ano yung gusto ng salita ng Diyos paggawa sa buhay mo? At hayaan mo ang Diyos ang gumawa sa buhay mo habang nilalakaran mo yung mga yan. Amen? This past few weeks po, mula December, we were busy. Kami po ni Pastora Ruth. No, busy po kami, aside from ang dami naging events. Kasi po, bukas ng gabi na mag-open yung cafe, no, ni Pastora Ruth, dun sa Kabuyao. Mana Cafe, no? Mana Cafe. It would be on soft opening tomorrow night. We were struggling at kung saan po kami nagpupunta, kung saan kami nagtatanong paano. At meron kaming kaibigan na aming kamag-anak din na tumulong sa amin ng gusto paano. Paano, i-guide niya kami, hinelp niya kami. Ang sabi ko, Lord, 3 weeks ago, wala kaming pera. Mahirap magbibusiness ka, walang pera, no? Yan sa mga bilib sa sarili nila, kaya ko yan. Alam niyo po kung may optimistic man, ako rin po optimistic. Positive guy ako, galit po ako sa negative. Naiinis ako pag may negative na tao sa paligid ko, automatic iniiwan ko yung bahala ka dyan. Ayaw, hindi tayo pwede magsama. Meron ba mga ganun tao? No. Ayoko ng negative na tao eh. Kapag sinabing kaya talaga yan. Ang hirap pala magsabi ng kaya pag yung pera wala. Hindi dito nakaka-relate. Yung kaya yan. Sabi ko pa sa asawa ko, sabi ko nga sa inyo, positive ako eh. Sabi ko sa asawa ko, sabi niya, Dad, kaya na ba natin? Sabi ko, kaya yan. Binuksan ko po yung wallet ko, ilang linggo na walang laman. Chinik ko yung bangko ko, ilang taon na tuloy, ilang araw na walang laman. Paano kaya? Tapos, ang pinakamasaklap, kasi yung supplies po namin, hindi naman namin pwedeng dinadayo pa namin sa isang lugar. Tapos yung iba naman supply, automatic dumadating sa bahay. Galing kay Shopee, galing kay Marketplace, no, kung kani-kanino nang gagaling. Tapos tuwing titignan ko yung wallet ko, walang laman. Titignan ko yung GCash ko, walang laman. Titignan ko yung bangko ko, walang laman. Tapos, tuwing pagtapos ng day, makikita ko na lang, tambak ng gamit sa baba. Paano ko nga ba nabayaran to?
Dumating ang ilang araw, puro ganun. Sabi ko, wala kami. Andiyan po yung aking sekretary, nag-aalaga po sa aming anak kay Ella. Sekretary po ng buhay ko ngayon, si Ate Mika. Pastoral ko rin po sa Kabuyaw. No, alam niya ang nangyayari. At lagi ko siya sasabihan, no, nak, may paparating ba akong pera? Sabihin lang yan, Pastor, mangarap po tayo. Kaya ng Diyos. Optimistic din eh. Positive guy din yung aking sekretary. Kaya po yan, Pastor. Pag tinanong ko meron ba, wala po. Dumating ang lahat ng yan. Ngayon po, tambak ang gamit sa bahay. Bukas po, tuloy na. Sabi pa nga ng asawa ko, naalala ko nung Wednesday lang, bago siya tamaan ng sakit. Sabi niya pa sa akin, Dad, urong na lang natin yung opening. Hindi kaya, ang dami pa natin kulang. Sabi ko sa kanya, kaya yan? Na-announce na eh. Dumating po ang Friday, may sakit siya. Sabi ko sa kanya, urong kaya natin. Okay lang naman eh, baliktad. Sabi niya, hindi, andyan na yung mga gamit, tuloy yan. Humanap ka ng partner, kung kayang gawin ng Diyos, kailangan ng nakapaligid sa iyo, mga taong naniniwalang kaya rin ng Diyos. Yung sa kabila ng kahinaan, kalungkutan, at parang pagka-disbelief mo na, may taong magsasabi, hindi natin kaya, kaya ni Lord. At pag siya naman ang nawawalan na ng pag-asa, ikaw naman nagpapalakas sa kanya. Hindi dahil magaling, hindi dahil mahusay, mayaman, may diskarte, magaling tayo. Kundi sa oras na gusto ng Diyos, sinong magpapasagawa? Siya rin. Hello? May gagawin ng Diyos this 2024, padadamihin pa tayo ng Diyos. Naniniwala ba kayo by this time next year, 2025, 2 na service ng church natin. May panibagong 400 members ang church natin. Ang nakakatuwa po sa bagay na sinasabi ni Pastor Boss, tumulong ka man o hindi, hindi tayo magpapagawa niyan. Kasi hindi naman nakalagay doon, with the help of your pastor, with the help of the congregation, it will happen. Yun ba? Parang hindi yun na nabasa ko. Mula sa parang wala, maliit, parang hindi nakikita, sino magpapagawa? Mapangyayari yan dahil kay Lord. Kaya ulitin ko po ang declaration next year by this time. By the 3rd week ng January next year, may second service na almost 400 din ang member. Woo! Hello? Sabi mo sa paligid mo, part ako nun, ikaw. Tanungin mo siya, ako part nun, ikaw. Hello? Hello? The Lord will always fulfill His promise. Hindi yun pwedeng mabigo. Tutuparin niya yun. Amen? Pangatlong bagay po na gusto kong i-share ngayong umaga na ito. Hebrews chapter 12 verse 2 to 3 para makapag-focus tayo sa lahat ng lakbangin natin ngayong taon. Para may achievement, para may mangyaring katagumpayan talaga. Hebrews chapter 12 verse 2 to 3. Huwag kang tumingin sa nakapaligid sa'yo. When you want to focus on the goal, you look to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Siya ang tignan natin. The author and the finisher. Ang nagtatapos ng lahat ng ating pinananampalatayaan, siya nagsimula niyan sa buhay mo, siya rin ang magtatapos niyan sa buhay mo. Hello? This year, maraming iaangat ang Diyos. May mga promotion na gagawin ng Diyos. Hello? May mga bahay na masisimulan at tatapusin ng Diyos. May mga business na i-open ng Diyos. Hello? In this church, may mga magiging millionaires. Hello? Huwag mo lang panampalatayaan. Lakaran natin.
Parang imposible, parang hindi mangyayari. Kapatid, huwag ka maniwala sa kaya mong gawin, sa kayang gawin ng Diyos ka magtiwala. Palalaguin tayo ng Diyos. May mga pamilya nga ayusin ng Diyos. May mga pagkakatalo-talo na gagawin ng Diyos na parang bago ulit ang kanilang relasyon. May mga trabaho na nawala, may mga natanggal sa buhay mo na ibabalik ng Diyos. Hello? Dahil kung ano ang kaya simulan ng Diyos, kaya niya rin tapusin sa buhay mo. Pero hindi ka pwedeng tumingin sa mga sitwasyon at mga pangyayari natin. Kailangan nakatingin tayo sa Kanya. Pangatlong bagay lang po na gusto ko sabihin sa atin, huwag ka tumingin sa kahit anong bagay. Pag naglilingkod ka, hindi mo titignan kung sino man yung kakanta. Pagpunta mo ng church, hindi kung sino yung kumamay lang sa iyo. Hindi na ako babalik sa church na yun. Hindi ako kinamayan ng isa na yun. Hindi ako binati ni pastor. Huwag tayong tumingin sa kahit anong bagay. Ang tignan natin ng Diyos. Kasi ang totoo, maraming nakatitisod. Hello? Ang sabi dito, si Jesus ang in-example. Ang sabi dito, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Kahit nasa magandang kalagayan siya, nagpakumbaba. Tinanggap ang kahihiyan. Yung hindi naman para sa kanya, inako niya. Pero hindi pumayag ang Diyos na isimulain kahit ganun na mangyari, hindi maluwalhati ang pagtatapos. Ang sabi ng Biblia, inaluklok ulit siya sa kanang trono ng Diyos. At sa Kanya ibinigay ang pinakamataas na pangalan na lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi magsasabing siya'y Panginoon. Hello? Huwag kang tumingin sa kahit ano. Minsan magpipidback yung mic. Ano ba yan? Nakakaganda na sana eh. Huwag mo yung tignan. Nagwo-worship ka, na-late yung lyrics, huwag kayong titingin sa media. May tingin kayo sa, ano ba yan? Hindi marunong na sa media team namin. O kaya naman, yung iba, hindi nakapokus kay Jesus. Kasi pagka nagwo-worship na, nakaganyan, nag-aantay ng revival, tapos kapag dadating si Kuya Ivan na magpipicture, wala na si Kuya Ivan. Hello? Wala na yung media team namin, kaya okay na ulit. Kapatid, sabi mo nga sa paligid mo, kapatid, bagbago tayo. Let's focus on Jesus. Amen? Let's have a healthy family in spirit. Kasi ang totoo, kahit ako po ang tignan nyo, may katitisuran sa buhay ko. Kahit sino pang tumayo, may katitisuran. Ang ultimate goal natin, ultimate focus natin is on Jesus Christ, the author and perfecter of our faith. May this new year mark the steadfast focus on God's promises. Doon sa hindi nagbabago na pangako ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa buhay natin. Maniwala ka. May katagumpayan pang ibibigay ang Diyos sa atin. Last years, kung meron man nakasakit sa atin, patawarin natin. Kung meron mang mga nakagawa ng mali sa atin, patawarin natin. Kung tayo naman nakagawa ng mali, humingi tayo ng tawad. Walang mawawala sa pagpapakumbaba. Hello? This year, mabago na ang ugali natin. Huwag ka na mabilis ma-offend. Umina yung amen doon. Ba't parang doon sa mga pagpapalan, lakas ng amen nyo? Hello? Meron po ako natutunan, napakaganda, no? Mula sa aking kapatid, si Pastor Amen. Yung word na, at gusto ko i-share sa inyo, no? Para lang makapag-focus lalo tayo sa gustong gawin ng Diyos. Yung word na, hayaan mo na.
Yung word na palipasin mo na yun. Ang problema po kasi sa maraming Kristiyano habang naglilingkod kay Lord, nagmamarka. Alam niyo yon? Imbis na hayaan mo na, palipasin mo na, higit sa lahat, ibigay mo sa Diyos. Hindi eh, talagang nakakasakit yung mga... Hello? Hayaan mo na. Palipasin mo na. Maraming mga relationship na nasave sana. Maraming kapatiran natin ang sana nagpapatuloy sa Diyos. Maraming mga naglilingkod sa Diyos na sana ngayon mightily pa ginagamit ng Panginoon. Pero mga nanghina, nawala, dahil doon sa word na hindi nila kayang gawin, hayaan na, palipasin na. Isa lang ang huwag yung hayaan, ang hindi masabi ang katotohanan. Kasi pag nasabi mo ng katotohanan, alam niyo po may problema sa maraming mga leaders, sa maraming Kristiyano ngayon. Oo, sasabihin ng katotohanan pero gusto manakit. Ba't gusto mo manakit? Ang sabi ng Biblia, when you speak the truth, you speak it with meekness, with love. Ba't gusto mo manakit? Sabi mo sa mo, ayoko manakit. Ang hirap sabihin. Parang gusto ko lang naman magmahal. Pwede ba yon? Gusto ko lang naman mabigyan kapulihan ng Diyos. Gusto ko mag-iisang pamilya tayo. Apakaganda ng mga sinabi kong huli, no? Sabihin ko lang po ulit, i-rephrase ko lang onte. We honor God. We love people. And we are... Hindi naman nagbabago yun kasi hindi yun something na slogan. Hindi yun slogan, hindi yun chant, hindi yun sinisigaw. Tayo yun. It is the culture of JTG. That's who we are. Ilan dito ang dati dapat wala na, inabot pa rin siya. Hello? Pwede ba magtaas na kami, magpatuto ka para yung mga nanghihina at gusto, kapatid, wag-wag. Kasi may mga kapatid pa rin nagko-concern sa iyo, tinuturing ka pa rin pamilya, nagmamahal pa rin sa iyo. At ang gusto lang gawin, maluwalhati ang Diyos. Amen? Focus on Jesus. Number 3, focus on Jesus. Focus on Jesus. Dito po ako magtatapos sa kwentong ito. May isang kapatiran. Handa na po ba kayo? May isang kapatiran ang kinausap si pastor. Hindi po ganun ang sigaw. No? Iba po ang sigaw niya. Sabi niya, Pastor, pasensya na pero tisod na ako. Sakit na ng damdamin ko. Di ko na kaya sa church na to. Hayaan nyo na ako umalis. Huwag kayo muna emote. Nag-i-emote kayo, inaangkin nyo kagad ako yung kinikwento ni Pastor. Hindi ko po kayo binubuking. Pero kasi nakakusap niya si Pastor. Sabi niya, Pastor, gusto ko na umalis. Ayoko na, tisod na ako. Hayaan nyo kung i-bless nyo na ako, umalis na ng church. Ang sabi ni Pastor, hindi ko maaalis na matitisod ka at hindi kita pwedeng pigilan. Kasi kalayaan ng isang tao kung saan siya maglilingkod sa Diyos. Ibe-bless kita, pero pwede ba isang kondisyon? Kasi itong tao nito matagal naglingkod kay Lord. Yan. Tingin na po ulit kayo dito. May batang nagugutom lang po yata. Nagsisigaw ng kanyang Tingin na ulit kayo dito. Ang sabi niya, Pastor, hayaan nyo na umalis na ako. Sabi lang ni Pastor, may isa lang ako request sa'yo. No? Bago ka umalis, may hihingin sana ako sa'yo. Nakita mo na ba yung ating mga magagaling na mga nanay? Di ba grabe sila magluto? Grabe sila maglingkod kay Lord. Agag, prayer warrior sila ng church. Sabi nung kapatiran, totoo naman, Pastor.
Pero grabe rin sila magsiraan. Grabe yung chismisan. Nakakatisod. Sabi ni pastor, sorry kapatid. Totoo naman, minsan ganyan talaga. Patawarin mo ako. Ako nahingi ng sorry sa'yo. Pero nakita mo ba yung mga youth natin? Sabi ni pastor, nakita mo ba sila? Grabe sila mag-practice. Grabe sila mag-sacrifice ng oras, ng pagod. Para makasayaw, para makatugtog, para makapaglingkod. Di ba nakakatuwa sila? Pwede ba, tignan mo lang yun. Sabi ni, totoo naman, pastor. Sabi ng kapatiran, totoo naman, pastor. Pero alam mo ba, pastor, nakita ko nagliligawan. Hindi naman dapat. At yung mga grades, bagsak-bagsak, ang galing lang sa church, sa bahay, hindi. Nakakatisod. Yung mga youth na nahimik, oh. Sabi ni pastor, nga, totoo naman. Sorry. Pwede mo ba akong tignan? Sabi ni pastor. Wag na pala, baka masaktan kita, wag na ako tignan mo. Sabi ni pastor, wag na pala, wag. Isa na lang hiling ko sa iyo. Kumuha ka ng baso, punuin mo na wala nang malalagay na tubig. Hanggang sa pinakataas, yung baso na iyon. Punuin mo na kapag kami isa pang tulo ng tubig, tatapon. Pero habang ginagawa mo yun, umikot ka, at kapag nahawakan mo na, umikot ka ng 2 beses sa church, tapos balikan mo ako, papayagan na kita. Sabi niya, yun lang, pastor, gagawin ko. Kinuha niya ang baso, pinuno niya, at halos wala na, matatapon na pag dinagdagan niya pa ng isang patak. At nagsimula siyang maglakad. Natapos niya yung 2 ikot at bumalik kay pastor. Sabi niya, pastor, andali oh. Andali. Ayan na, payagan mo na ako. Bago ka umalis, may tanong ako. Nakita mo ba yung mga nagchichismis ang nanay? Meron ba, pastor? Hindi ko napansin. Nakita mo ba yung mga kabataang nag-aasaran, makukulit, mga pasaway? Andiyan ba sila? Hindi, pastor. Nakita mo ba yung media team? Nakita mo ba yung mga Wala ko nakita, pastor, kasi focus ako dito eh. Ang sabi ni pastor sa kanya, huwag kang tumingin sa tao. At gusto ko pong sabihin sa atin lahat ngayong umaga, huwag kang titingin sa tao. Huwag kang titingin sa kahit ano. Mag-focus tayo sa kayang gawin ng Diyos, sa pinaggagawa ng Diyos, at walang iba, mag-focus tayo sa ating Panginoong Hesus. Ang tao, ang lahat ng bagay nakakatisod talaga. Wala tayong magagawa, pero wag tayo magtinginan. Magpalakasan tayo. Let's encourage one another. Wala akong nabasa sa Biblia na no? Discourage one another all the time. Wala akong nakitang ganun. Encourage one another. Ang sabi doon na malakas, palakasin na mahina. Magpalakasan tayo lagi. Higit sa lahat, mag-focus tayo, walang iba sa ating Panginoong Hesus. Naniniwala po kung may gagawin pa ang Diyos ngayon taon na ito, marami pa siyang pwedeng ipatupad, marami pa siyang pwedeng pagpapalang ipagkaloob sa bawat isa, at may katagumpayan pang nag-aantay sa atin. Huwag tayong titingin sa kung anumang bagay. Isa lang ang tignan natin, si Jesus lang. Tayong lahat ay tumayo. Sa lahat na naniniwala ngayong umagang ito,